kasi siyempre nasanay po tayo na kasi kahit sa murong po, nung tawag nila sa akin, Kuya Oil. So, tinatawag, hindi ako napapatawag sa kanilang pastor. Nagtawagin ako Kuya Oil para yung ating friendship ang ginawa nila. Pero dahil po nagilugod tayo sa Panginoon, kailangan po natin sundin po ang ikalawa ng Panginoon. Kasi bago po lahat, sa mga po sa marami, gamitin po natin ang presensya ng Panginoon dahil nandito po ang Panginoon. Sabi nga doon sa kanta, because of faith, we can move the mountains. Gamitin natin kung gaano kahalaga yung nananampalataya na meron tayo ngayon sa ating Panginoon. Na dahil nananampalataya tayo sa ating Diyos, marapat lamang po na ibigay natin yung mataas na papuri. Kaya natin mag-usap ang Diyos sa ating mga puso sa araw na ito. Naniniwala ako at nananampalataya ako na sa puso mo mangungusap ang Diyos sa iyo upang kalakasin at pagkakain. Sabihin po natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You are here in our midst. I've been waiting for one like this. Have your way in this place. Holy Spirit, come in. I'm sure we're Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Alam namin ikaw ay nalalagay po. At ang nais mo, Panginoon, na kami ay bigyan ng kalakasan. Palayain, Panginoon, sa aming po mga buhay, Panginoon. Pagpadalain ko po, pangunahan ko kami. Maliban, Panginoon, na sa kami ng iyong banal na Espiritu Santo. Kaya lamang po kami, Panginoon, na magkakaroon ng katagumpayan sa aming mga buhay. Lord, ang usap ka po, dalangin namin, patuloy ka muna sa buhay po namin. Gamitin namin yung oras ng Panginoon na kami magkaroon ng pribileyo at pagkakataon na makinig at mag-aral ng iyong salita, Panginoon. Dahil minsan lamang po haantong sa buhay ng isang tao na siya po ay makarinig ng mensahe ng Panginoon sa iyo. Pero sa magkalahin namin, Panginoon, yung pagkakataon ng Panginoon. Salamat po. Patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan. Ito po ang aming sapadalangin sa iyo sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus. Ang lahat ng mga handog sa iyong sabi, Amen. Ito pa kinakabahan ako. So ito po yung topic ko natin. Sabi po ng Psalms, chapter 39, verse 14. Pasensya na po kayo kasi yung aking pong mata ay medyo lumalabog na po talaga dahil lumakapay ng iparaw. So sabi ko kayo sa rin na talaga na ng laptop. Sabi po ng Psalms chapter 39, verse 14. Chapter 139, verse 14. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kakakaangin. Tunay sa loob ng aking puso, lahat ito'y nagtitigan. Balik po tayo sa pasahin po natin sa English verse. Napakaganda po ng sinabi ko sa English. I praise you because I am truthfully and wonderfully made. Your works are wonderfully wonderful. I know that whole. When sabi po sa ibang verses, marvelous, wonderfully marvelous na ginawa ng ating Panginoon. So makita po natin, si King David po, noong time po siya ay na-encounter niya yung relationship sa Panginoon. At isang bagay po yung kanyang lagi pinapasalamatan sa Panginoon at kiniklaim niya na napakakinig niya sa harapan ng Panginoon. Diba? So po ba, sino ba yung naniniwala rito na unique tayo sa harapan ng Panginoon? Diba? Parang wala naniniwala na unique tayo. Diba? So ibig sabihin, ang sabi po, because I make fearful and wonderful. Napakaganda na ikaw ay isang obra extra na aming Panginoon. Marami tao hindi nakaka-appreciate yan. Diba?
Kaya ako'y ginawa ng Panginoon na perfect and wonderful. Kasi marami tayong insecurity na nararanasan sa buhay natin dahil lalo na parang hindi tayo perfect, parang ako kayo rating. Diba? Pero paano masasabing I made wonderfully kung ako yung rating? Kung ako ay mataba. Diba? Kaya nagtataka nga ako, sabi ko, bakit ang daming parlor dyan? Kasi kung mula rito hanggang sa magsaysay, kung bibilangin mo yung parlor dyan, halos napakaraming. At sabi ko, paano pa sila nagkakaroon ng customer? Kaya dikit-dikit na sila. Pero isang bagay po yung nagiging katiyakan nila. Kaya sila nagpapatuloy sa business nila. Dahil ang dami po sa panahon natin ngayon ng mga insecure. Diba? Personal, emotional, maraming tao ngayon may makakaranas ng insecurity. At ayun yung pag-aaralan natin. Paano ba natatagumpayan ang insecurities? So, paano po ba natin lalabanan at pagtatagumpayan ang insecurities na nararanasan ng isang tao? Diba? Nagkapulo ko nung time na nakakinig po ako ng YouTube at tumating po sino nakakala kay Dr. Willie Hong? Sino ba nakakilala? Diba? Grabe yung kanyang insecurities na kanyang naranasan at tumating sa punto ng kanyang buhay na naging depression. At tinanong siya, sabi ng gano'n, saan mo nakuha yung cancer? Sabi sa kanya. Sabi sa kanya nung vlogger, kasi sobrang pahit na niya. Sabi sa kanya, saan mo nakuha yung pagiging cancer? Nagkaroon ka ng cancer. At yung cancer ko na dumako sa kanya ay rare. So, ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng gano'ng cancer. At isang bagay lang yung sinabi niya. Sabi niya, dahil sa aking mga passion, sa aking mga nagkokomento sa akin. Kung titignan po natin yung buhay po ni Dr. Willie, siya po yung tao nilalapitan ng lahat ng tao. Maging asawa ko po, follower ko ni Dr. Willie. Kasi pinakingin niya kung paano po ma-prevent yung kanyang diabetes. Paano ma-prevent yung daily life na kanilang maging healthy sila. Pero hindi natin nakalain yung tao na bibigay ng advice sa maraming tao, hindi lamang dito, kundi sa iba't ibang lugar ng mundo, na nagbibigay sila ng encouragement kung paano mabubuhay nang ikaw isang malusog na tao. At dumating sa punto ng kanyang buhay na siya ay nagkaroon ng cancer. At napakahirap i-accept yun. Di ba? Ikaw na nagbibigay ng encouragement sa tao, nagbibigay ng tips paano kang bubuhay na maayos, pero ikaw pala yung cancer. At isa lang yung naging dahilan kung bakit siya naging cancer. Dahil sa mga negative na reaction na kanyang tinatanggap sa tuwing nakakabasa siya ng mga komento sa kanya. Sabi niya, bakit ganoon? Hindi naman ako kurap. Hindi naman ako masamang tao. Bakit hindi yung mga kurap? Hindi yung mga masasamang tao ang magkaroon ng cancer. Bakit ako na maganda yung layunin? Hindi ako ba yung nagkaroon ng cancer? So, ibig sabihin, hindi po talaga natin kayang labanan kapag tayo ay dumating sa punto ng ating buhay na tayo po ay nagkakaroon ng insecurities. At sasabihin natin na lahat po tayo, hindi natin pwede sabihin na hindi tayo dadaan sa ganyang stage ng buhay. Diba? Lahat tayo ay subject for insecurities. But ang question is, ano yung ginagawa natin para ma-prevent natin yung ating reaction sa Panginoon? Para makita natin na I made wonderfully na ginawa ng Diyos. Kasi kung paano sasabihin mo na ako ay ginawa ng Panginoon na perfect at ako naman ay dumaranas sa buhay ko ng insecurity, questionin mo yung relationship mo sa Panginoon na yun. Lord, sabi mo, ginawa mo akong perfecto, wonderfully and marvelous. And yet, nandito ako ngayon. So, nagsasuffer ako ng insecurities. Pero ang tanong, paano lalabanan at pagtatagumpayan yung mga ganyang insecurities? Lalo na sa tao ba yan? Diba? Sabihin mo na lang daw, lahat sa babae, lahat ng bang sila umayiting ka, isang bagay na huwag mong sasabihin. Huwag mong sasabihin, tumata ka. Diba? Ayaw tayo! Totoo po yan. Kapag sinabi mo na tumataba ka, nagiging health conscious siya.
Ang tulad po nun, nung nag-gym po kami, asawa niya po, at sabi niya, sumasama sa asawa niya kasi asawa niya. Yung asawa niya po lumalaban ng nagkikipag-compete. So yung asawa niya talagang totally, napakaganda ng katawan, parang cobra. Pag gumanong, kita mo yung back niya, parang cobra. So ganito kaganda yung katawan niya. At yung asawa niya nagkaroon ng insecurity yung asawa niya. Tuwing nag-gym kami palagi, lagi sumasama yung asawa niya. Yung asawa niya medyo may katabaan. Sumasama yung asawa niya. At sabi ko sa kanya, bakit nung mga nakaraang taon before pandemic na nag-gym kami ng asawa mo, hindi ka sumasama? At ngayon sumasama ka sa asawa mo. Sa ganda naman ng katawan ng asawa ko, yan. Hindi ba ako ipagpapalit ng asawa ko yan? Diba? So, ibig sabihin talagang kapag pumasok sa buhay ng isang tao, sa kaisipan ng tao, yung insecurity, walang bagay para hindi mo ito apekto. Talagang totally na-apekto. Meron po kung tatlong puntos na ibigay, paano po natin lalabanan at pagkatagumpayan ang security. Number po, nilikha tayo na may malaking halaga sa Diyos. So, yun pala. Kung titignan natin katulad ng sinabi doon sa Psalms, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Kung titignan po natin at isa sa alang-alang natin yung ginawa ng Panginoon sa atin, pwede natin sabihin na ginawa ko ng Diyos at alam ko may malaking halaga ako sa Panginoon. Meron akong value. Meron akong mahalagang value sa Panginoon na dapat kong pinagpasa sa mga. At bilang pagkapasalamat ko sa Panginoon, nakukontento ako kung ano yung meron. Never ako may insecurities. Ako po nung tatanungin ko kung di po ako kilala, hindi ko pa nakakilala ng Panginoon, matagal po ako nabilang ko. Tagal po ako nabilang ko. Bilang po ako ng napakahabang panahon. At ako po marami po akong insecurities sa buhay ko. Until now ngayon, nararanasan ko pa rin yung insecurity ngayon. Kasi kung titignan ko yung mga bagay na nangyari sa buhay ko na pinalagpas ko. At kapag kami po ay dumating sa punto ng aming buhay na aming sister na nawala pa si Judah, yung nararanasan namin yung mga bagay na mahirap at dahil kong sinasabi, sana pala hindi ako naglikod sa Panginoon. Sinayang ko yung mga pagkakataon na dumating sa buhay ko. At kapag minsan nagkikita kami ng mga klase ko, nagkikita kami ng mga kaibigan ko, at lagi nila sinasabi, pinapamukha nila sa akin, na after 10 years, 15 years from now, ito na yung kalagayan nila. At hindi ko may pagmalaki sa kanila na ito ako ngayon, na parang walang narating, na totally parang walang nagbago sa buhay ko. Pero kung titignan ko po yung panahon na yun, hindi naman po ako matalino, pero matyaga po ako mag-aaral. At yung mga kaklase ko po ngayon, nangungope naman sa akin. Diba? Pero kung titignan ko, bakit sila may magandang buhay? At sa'yo, pwede mo sabihin na, Panginoon, ito ba yung reward ko? Ito ba yung kabanaran ng tao naglilingkod sa'yo na dumadanas sa matinding pagsubok? Eh, hindi lang ako, pati yung asawa ko. Naranasan na yung mabenta ng kalakad para lang ako yung makakain ng panahon na ito. Grabe yung pinagdaanan namin yung bless kami ng Panginoon. At yung sinabi ko, sabi ko, paano mo masasabi sa akin, Lord, na ako'y pinili mo at tinawag mo para lamang ako ipahirapan itong kalagayan sa buhay. Sometimes sa buhay natin, binabalikan natin yung mga bagay na yun. At kumisa na ikipag-negotiate tayo sa Panginoon. Na ako, kaya ako maglilingkod sa Panginoon dahil may something hinihingi ako sa Panginoon. At kailangan sa paglilingkod ko sa Panginoon, kailangan bayaran ng Diyos yung ginagawa ko ngayon. Pero kung titignan po natin, hindi po tayo ang may-ari ng ating buhay. Isang pagkakataon lamang na dumating sa buhay natin na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. At bilang isang tao, kung ikaw ay maharaya sa insecurity, dahil mo sinasabi na dapat bayaran ng Diyos yung ginagawa mong paglilingkod sa Kanya. At kapag gano'n ang nasa isip mo, hindi mo masasabi sa buhay mo na hindi ka tayo dahil may malaking kalala tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi lagi natin sinasabi, ano ba yung bagay na mararamdaman mo sa Panginoon? Eh, paano yan? Eh, pusa mo sa tithing.
Ba't ka nagbibigay? Minsan yung na-educate tayo para din sa pagbibigay. Nagbibigay ako kasi I want something better na nakupunta sa akin. Diba? Minsan galing mo ano natin. Pero natin kapag nagbigay tayo, makakanta. Sabi ng Bible, kung hindi kakatok, ay uubusan. Kung hindi maghahanap, ay makakasumpong. Kung ikaw hihingi, ito ibibigyan. At minsan yung na-educate yung mga tao na kaya sila nagbibigay sa Panginoon. Kaya lang nila, mayroong mabalik. May kabalik sa kanila. Pero hindi po yun yung principle na sinasabi dito. Patungkol ko sa pagbibigay, sinama ko na rin po yun. Kasi nagbibigay tayo dahil mahal mo ang isang tao. At kapag mahal mo ang isang tao, kung ibigay ka, wala kang hindi tayo nakabalik. Same sa nais ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33, pagsikapan ninyo na paghahiyan kayo ng Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban. Ano sabi doon? Dahil lahat ng pangangailangan nyo ay pagkakaloob nyo. Meron dapat tayong gawin sa Panginoon. Ang sabi doon, pagsikapan natin na makita natin yung halaga natin sa Panginoon. At kumisan may mga times na hinahanap natin yung meron tayo at na meron yung iba na wala natin. Di ba ba? Lalo na, iba yung nalilito sa Panginoon, nakikita mo na yung ginagawa mo. Like for example, sa amin ngayon, grabe po, yung security na nararamdaman namin. Sabi nga sa akin ng isang may sabi sa akin, sabi niya, Brad, pag-pray mo na magkaroon ka ng sasakyan. Sasakyan ka agad, di ba? Kasi pagtitignan natin, yung mga kasama namin may sasakyan. Si Brother din may sasakyan. Si Pastor may sasakyan. Si Pastor Lalo may sasakyan. Ako walang sasakyan. Di ba? Sabi sa'yo, paano ka magiging epektibo? Nalingkod ng Panginoon, wala ka sasakyan. Di ba? Pero kung hindi ko naiintindihan, naliligka ako ng Diyos na mayroong halaga sa Panginoon, hahanapin ko yan, mga kapatid. So, sabi nga ng misis ko, paano tayo magiging epektibo magagawa ng Panginoon kung wala tayong sasakyan? Sabi ko sa misis ko, sa tamang panahon, ipagkakalusan ko ng Panginoon. Kasi minsan may mga times na gusto namin 3 times pumunta kami ng Morong. At kapag nakikita po namin na yung malakas yung katulad kahapon, gusto ko sumama sa Morong. Kaso yung tatlo ng borders namin pumunta. At napakalakas po ng ulan. At alam naman natin, napakalaki ng breeze para sa amin na nagdadrive ako ng motor. Nagdadrive ako ng zigzag doon sa, kasi maraming times ako ng muntik sumek lang doon. Alam ko na yung kalakaran doon. Sabi ko pag umuulan, talagang kahit gusto ko pumunta ng Morong, hindi ako makapunta. Kasi naisip ko agad yung pwede mangyari sa akin ng mga diskrasya. Okay lang ako. Tangkap ko yun. Pero kung masama ko ba yung asawa ko, ano naman yung anak natin? Di ba? Kung sinasabi ko is, napakahirap. Hindi, sabi sa akin ng lagi natin po sa mga asawa, kailangan talaga natin gawin ng sasakyan. Sabi ko, tignan mo yung budget natin. Halos wala akong tulong sa kailangan natin. Pero naniniwala ako. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 32, kung pagsisikapan natin, mapagalian tayo ng Panginoon. At sumunod sa kanyang kalooban. Lahat ng bagay na pangangailangan natin. Ipagkakaroon. May dalawang layunin tayo na dapat gawin. Pagsikapan natin, pagalian tayo ng Panginoon. At sundin yung kanyang kalooban. Ipagkakaroon niya sa atin yung mga bagay na natin. Sabi ko, kung tayo ngayon ay gawa ng Diyos at makikipag-isa, kung tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ibig sabihin, tinakdaan talaga ng ating Panginoon na tayo ay makakilala sa Diyos. At hindi yung mga bagay na nagpapangilay sa atin sa Panginoon yung magiging dahilan para magkaroon tayo ng pagtutulad. Di ba? Kasi kapag tayo po ay dumadanas sa matinding pagsubok sa buhay natin, hindi po nawawala yung kinukumpare natin mga sa iba.
Lagi natin sinasabi na, Panginoon, nabigyan ko naman ako sa iyo. Ano ako magugutom? At wala akong bahay na kuhin. Ang kapitbahay ko, hindi ko siya. Hindi ko masasabi na meron siyang relasyon sa iyo. Pero napakaganda ng buhay niya. Tatlo yung kotse, di ba yung kotse? Hindi ako, hindi ko walang ko. Hindi papunta nga lang sa pagsakay. Pamasahe nga lang, pag-transform nga lang ang tinukubi yung mga. Ganyan ba yun? Bagay na dapat namin natatanggap mula sa iyo. Ay yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng alalahanin upang makita natin na kailangan natin ng Diyos sa buhay po natin. Dahil kung i-entertain natin lahat ng bagay na yan, mawawala tayo sa Panginoon. Mawawala tayo doon sa layunin na binigay ng Diyos sa atin. Magkakaroon tayo ng pagdudulas sa Panginoon. Masasabi natin na mahirap ang lingkod sa Panginoon. Pero sa boses natin, diba? Parang ayaw natin gamitin yung boses natin dahil nahiya tayo kumain. Diba? Yung kapag natatawag tayong bumiyok, natatawag natin gamitin yung mga talent na natin. Natatawag natin ibigay yung panahon natin sa Panginoon. Pero kung titignan natin is nakikipag-isa daw natin sa Panginoon. Eh para sa kumubuti gawa na inadaan niya noong una pa nga. Ito, gawin natin ang ating bagay. So magpahalag po tayo mga kapatid. Kung tayo tinakda ng Panginoon na maakyat sa Kanya. At paglingkuran natin ng Panginoon. At dahil sa paglingkod natin sa Panginoon, hindi natin dapat sinasabi, Lord, maglilingkod ako sa iyo, pero i-bless mo. I-bless mo ang Panginoon. Isa na nakikipag-negotiate tayo sa Panginoon. Ako po, noong time po na sinabi sa akin ng kami ito yung papakasal ni Sir Ed na sinabi sa akin ni Sir Ed na kailangan natin magpakasal. So, nung panahon na po yung wala po akong pera. Wala talagang pera. Kasi wala talaga akong ipon kasi nasa mundo po ako. Hanggang sabi sa akin nung sinabi ko sa mga leaders namin na Pastor, mag-ayos po ako ng mga permit magpapakasal po kami sa West. Mag-iri ako mga pastor namin. Sabi, ba't kayo magpapakasal sa West? Eh, lingkod ka ng Diyos. Dapat biglang lingkod ng Panginoon. Kung yung tatay mo ay magbibenta ng kalabaw para maging masaya kasal mo, eh, ano pa kaya yung Diyos na nasa langit? Hindi niya gagawa ng paraan na makita niya na yung pinaglilingkuran mo yung Diyos, ito to. Eh, sabi ko, wala nga po kayong pera. Sabi ba? Wala po akong ginastos. Meron pong nabigay sa amin ng sumagot ng catering namin. Ay sumagot ng wedding ring, pero hiniram sinalatin. Hiniram yung wedding ring, sinalatin. Binawi din. Pero nabigay sa akin ng tita ko, sabi sa akin ng tita ko, ano ba gusto mo? Cash o hindi na ko sa kasal? Yung hindi na ko sa binyag, hindi na tita ko rin po yun. Kaya yung pinagsusupport sa akin, mga ako po ay admission. Kasi ang asawa niya po ay nasa Africa na nagtatrabaho sa mining ng mga bilyaryo. So yung text nila, pinahagi niya, sinusupport sa amin. Sabi sa akin, tita ko, ano ba yung gusto mo? Isang buong baboy o pas na lang? Sabi ko, pas na lang po tita. So ibig sabihin, yung time na nag-save kami ng mag-asawa ko, hindi po namin pinag-bebengin namin bagay. May nagtulay. Nagulat ako kasi yung mga tao na malapit sa akin, tatanong ko, ano ba yung dapat namin nilang gawin para makatulong ng Diyos natin. So, ibig sabihin po niya is, pinahanda ng Panginoon sa mga panahon ng ating buhay na hindi natin pagsisisihan ng paglilingkod na ginawa natin sa Diyos. Kasi bakit? Kasi gusto makita ng Panginoon sa iyo na hindi kita dito. Kakaiba ka. Special ka. Marvelous ka sa akin. Ito lang bagay na hindi ako bibigay sa iyo. Hindi ko dito pagkakalob-ayos sa akin dalawa. Pero isang bagay lamang ako na dapat patunayan sa iyo. Susunod ka sa kalooban. Pero sometimes, mga kapatid, kaya hindi natin nakukuha yung favor ng Panginoon. Doon tayo nagkakaroon sa pagkukulang. Hindi natin sinusunod yung kalooban ng Panginoon sa buhay ko natin. Kaya
Kaya minsan kapag may mga desisyon tayo, palpak. Sinisisi natin sa Panginoon. Pero kung tutusin, ikaw ang nag-decide. Ikaw ang nag-desisyon sa buhay mo na gawin yung bagay na yun. Hindi kapag ikaw ay nandun sa hopeless situation, sisisihin mo ang Diyos. Hahanapan mo ang Diyos. Na bakit ito ako? Bakit nararanasan ko to? Pero yung nag-decide ka, sinama mo ba ang Diyos? Naging pwede ka sa Panginoon na bago mo gawin yan. Sinabi mo ba sa Panginoon, ito ang plano ng Panginoon? And yet, ikaw lamang yung nag-desisyon na gawin yung bagay na yun. Pag yung nakita mo na hindi pala maganda yung resulta, sisisihin mo yung taong gumawa ng mabuti sa buhay mo. Tuloy po na. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat na nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, pag-aari, pamamahala, pamumuno, ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya ay para sa Kanya. Sumakita po natin mga kapatid, walang bagay na ililig ang Panginoon na hindi sa akin. At bilang nakakilala sa Panginoon, dapat inuconsider natin na ako'y pag-aari ng Panginoon. At bilang pag-aari ng Panginoon, dapat hindi ko tinitignan yung bagay na wala ako. Kasi kung titignan ko yung mga bagay na wala ako, lalo lang ako mag-iisabon sa buhay ko. Kasi pangahawakan natin yung pangahawa ng Panginoon. Walang bagay na hindi pagkakalo sa atin ng Panginoon. Ayon sa kanyang kalooban. Number 2. Tanggapin natin at i-enjoy kung ano ang mga tanggapin natin at i-enjoy kung ano lang ang kakayahan at limitasyon. Ayun, sabi po ng Bible, tanggapin natin. Paano natin pagpagtagumpayan, insecurities. Sometimes po yung isang bagay na mahirap na gawin ng isang Kristiyan. Bakit? Kasi kapag alam mo na ikaw ay malakas sa Panginoon, alam mo, nakukuha mo yung kilimig ng Panginoon. Hindi kaya na kukontenta kung ano yung meron naman. Diba? Likas sa tao yung pagiging walang contentment sa buhay nila. Diba? Meron ka na. Sino ba yung tao na hindi na kontento? Sino ba yung tao na may pera na pero nagtatrabaho pa rin? Kahit alam natin na meron na tayong lahat ng bagay, hindi pa rin nagsasawa ang tao, ginagawa pa rin nila lahat ng paraan para dumating sa punto ng buhay nila na hindi nila problemahin kung ano man yung kakulangan nila. Normal po sa tao yun. Talagang ganun yung nature ng tao, hindi na ako kontento. Pero dapat yung pagiging contentment na ikita po sa isang mananampalataya. Paano ko ba naging contentment kung sa kalagayan mo? Yan ang isang question na mahirap natin i-identify. Kasi tayo mismo hindi natin pwede sabihin na sa kalagayan ko ngayon, kontento na. Diba? Walang makakapagsabi sa akin dito na kahit sino na pwede niya sabihin na kontento na. Ito mo si Sister Lado, kasama si Sister Lado. Teacher siya, pero nag-aaral siya. Dahil kailangan niya, nagmamaster lang siya. Kasi gusto niya yung teacher, naging principal siya. Naman wala namang masama. Kasi kailangan niya. Pero nagiging masama lamang isang bagay na yun. Kung yun yung nagiging priority natin. Diba? Hindi na natin sinusunod yung kalooban ng Panginoon. Nagiging priority na natin yung kahit even Sunday ito tatrabaho, kahit na gawain sa Panginoon, nagtatrabaho pa rin. Sabi ko na Roma chapter 12 verse 3, dahil sa kagandahan loob ng Diyos, sabi doon,
Dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko ang bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili. Higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyo mabuti ang tunay ng patayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kailangan sa kagandahan ito at wala tayo pwede pag malaki sa Panginoon. Sabi nga kung ano yung meron tayo ngayon, ay dahil lang sa biyaya ng ating Panginoon. At huwag naman din pahalagahan yung mga bagay na yun. Pahalagahan natin yung kalooban ng Diyos. Pahalagahan natin kung ano ba yung plano ng Diyos sa atin. Pahalagahan natin ano ba yung nabibigay ko sa Panginoon. Pahalagahan natin kung ano yung pwedeng talent na ibigay ko sa Panginoon. Ano ba yung something better na pwede ko ibigay sa Diyos? Ano ba yung pwede kong gawin sa Panginoon? Kung i-evaluate ko yung buhay ko ngayon, sabi ko parang simula nung di ako nakakilala sa Panginoon. Nung ako yung magkaisip at ako yung nag-born again, ang edad ko is 22 years old. Ilang taon na ako ngayon? 51 na ako. Alas ka na ating taon na. Ano? 51 po ako. Hindi ba alam? Wala kang malata. Di ba? Pero hindi ko po masasabi na nabigay ko ba? Pinahalaga ko ang purpose ng Lord sa buhay. Nakakalungkot kasi ng mga tao na kapag nandun sila sa kalagayan, nagipit na sila, wala naman nila naiisip na kailangan ko palang patinturan ang Diyos. Na kailangan ko palang bigyan ng panahon. Pero kung hindi na katulad ng tinumento ko dati, di ba? Yung post ko, di ba? Sabi na doon, tinawag siya ng Panginoon para maglingkod sa chapter 18. And then, sabi na, marami akong plano sa buhay. Magkakalintuhan ako, magkasawa ako ng maganda, magkakaroon ako ng magandang bahay. And then, sinabi niya na, lahat nandito na sa akin. Pwede na ako maglingkod sa Panginoon. At pupunta siya doon sa Diyos, sabi niya, Pastor, maglilingkod na ako sa Panginoon. Kasi lahat ng bagay, nagawa ko na sa buhay ko. Wala na akong hihingin pa. Kasi lahat binigay na sa akin ng Panginoon. At binigyan sa isang posporo ng pastor. Sabi niya, ang tagal mo bumalik dito. Matagal na binibigay sa iyo ng Panginoon yung posporo na to, regalo. Sabi, ang bait talaga ng Diyos. Kasi hindi pa ako naglilingkod. May regalo na ako. Ano naman ito, pastor? Sabi, hindi ko alam, binibigay na sa iyo ng Panginoon. Buksan mo na lang. Binuksan niya isang posporo. Pag sa posporo, isang palito yung laman. Sabi niya, bakit ganito? Ba't ganito bigay sa akin sa posporo? Ano po ibig sabihin niya? Hindi ko po maintindihan kung bakit binigyan ako ng posporo ng palito ng Panginoon. Sabi sa kanya ng pastor, kasi ganyan lang yung buhay mo na natitira sa iyo. Napakaliit na lamang. Minsan talagang medyo ng tao kapag sila ay nasa disaster na kalagayan, doon lamang nila iisipin na meron Diyos pa rin na dapat paglingkuran at sambahin. Pero sa panahon na sila ay malakas at lahat ng bagay na gagawa nila, walang buwag sa puso nila, sa isip nila, ano yung pwede kong gawin para makapagbigay ng kapurihan at kalwalatian sa lumikha sa akin? Hindi nila naiisip yun. Baka iniisip nila yung something better na pwede sa akin, sa pamilya ko. Hindi masama yun. Pero dahil ikaw ay alam mo na ikaw ay ginawa ng Panginoon, wonderfully, ginawa ka ng Panginoon ay marvelous. Dapat na iintindihan mo. Hindi kailangan akong gawin. Sa Diyos. Kung yung mga kanangkaan natin, palagay ng panahon kapag tayo tumanda, may higing habit ng buhay nila na tayo ay gagawin ng ating mga anak. Kasi alam nila, nare-recognize nila na bilang isang anak, kailangan nilang mahalagahan ang kanilang mga magulang. At hindi naman yung sinasabi sa atin, sa saling-lain ng ating nakakilala na mabuhay tayo, pero hindi naman yung katuruan na tinuro sa atin ng ating mga nilang masalit-salit ng buhay. Kasi alam natin yung mahalagahan, yung pagmamahal na dapat natin ibigay sa mga taong nagmahal sa atin. Pero nakakalimutan natin mga tao
Nahigis sa mga magulang natin. Meron ka akong patuloy na pamahal sa akin. At ay ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon is, patuloy siya kumakatok sa pintuan ng tao na. Sabi doon sa Revelation chapter 3, ang Diyos doon patuloy na kumakatok. Hindi sinabi doon, isang beses na kumatok. Patuloy. Ibig sabihin, until sa panahon natin ito. Mula ng panahon ni David, ni Abraham, patuloy kumakatok ang Panginoon sa puso ng bawat nilalang. Hanggang sa panahon natin ngayon. At nagbabakasakali na pagpupuksan natin yung pagkatok ng Diyos sa puso natin. Para makita natin yung kalagahan. Ano po ngayon, napakahirap po talaga ng buwan ng tao. Kung yung isang Kristiyano ay nagagapa, yung isang Kristiyano ay nawawala, yung sa alignment na inasay sa kanya na nilaan ng Diyos sa kanya. Ano ba yung mga taong hindi nakakilala sa Diyos? Kung yung mga taong naniniwala na napalataya sa Panginoon ay napakahirap makasurvive. Patuloy na gumagawang patungo sa kaliwanagan. At hindi nila alam kung ano yung tinatahak nilang liwanag. Kung ba'y patungo sa Panginoon o yung patungo sa kapahamakan. Paano kayo yung mga tao wala ng pagkakilala sa Panginoon? May sabi doon, agad loob ng Diyos sa akin. Sabi ni Paul, huwag ninyong pahalaga ng inyong mga sarili. Nangihigit sa nararapat. Sa halip, makaisipin ninyong mabuti at tunay ninyong makatayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sorry, hindi ako. Ibig na ito, ginawa ko sa atin. Kasi ina-address to ng Panginoon sa mga mananampalatayang katulad natin. Ngayon po ba? Parang hindi kayo mag-pagkasiyo. Ina-address ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. Sabi po ng kawikaan, paano lalabanan kung rather po ng insecurities? Sabi po ng kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6. Kayari ka magtiwala. Diba? Sabi, kayari ka magtiwala. Ang sabi doon, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sarili karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya may alalahanin upang ikay pagbabayan sa iyong mga kalahani. Agad ng pangako ng Panginoon. Diba? Ako, sa amin pong mag-asawa, kaya lagi namin sinasabi. Dahil po kami, lagi lang namin mag-asawa sa mag-asawa. Sa amin pong ginawang maglilingkod sa Panginoon. Isa lang po inahin namin tayo maglulubog sa Panginoon. Huwag maaalisin ng Diyos yung pagmamahal ng meron naman. Hindi isang bagay lang. Sabi ko, Lord, kasi kapag nawala yung pagmamahal na yan, hindi ko masasabi sa'yo nung napatuloy ako sa maliit at sa maraming tao nagsasabi na nilingkod sila sa Panginoon. Pero ang tanong is, ano ba ang heartbeat ng Diyos sa isa? Kasi kapag base po sa ginagawa ng Panginoon sa ministry na ginagawa mo, napakahirap po ng pioneering na ginagawa namin. Kaya po isa sa pinakamahirap yung magpa-pioneering ka ng isang iglesia. At talaga yung murong is pioneering yan. Talagang lahat gagawin. Ito yung pastor, ito yung sabi nga niya, mapapabusto ito yung isang si Melanie, mapapabusto tubig. So yung mga katuruan sila na hindi raw pwede labas yung batang kapatid, di ba? Mapapabusto tubig. Sabi niya, pastor, Brother Owen, pwede bang i-boost tubig ng mamaya yung anak ko? Kasi hindi namin mailabas yung bata. Maganda hindi na buboost tubig. So, gano'n yung kultura nila. O dahil sa payo ni church, marami kang bagay na dapat ituwid sa kanilang mga paniniwala at pananampalataya. Pero, kapag nawala yung fire, yung pagmamahal na ibinigay sa iyo ng Panginoon para unawain at intindihin yung mga katuruan na gano'n, isang bagay na yung gagawin mo. Tatalikod ka. Kasi isipin mo na lang mo.
yung buhay, no? Bibigay ng kasiyahan para sa akin. Kaya lagi namin sinasabi mag-asawa is, Lord, hanggang mahal ka namin, kaya namin mag-is. Hanggang mahal ka namin, hanggang tumitibok ang puso namin para paglingkuran ka. Walang bahay kami hindi gagawin para sa iyo. Kaya naman napakahirap ng kalagayan namin ngayon, distance namin sa Poro. Gusto naman namin mag-stay doon. Pero maraming dapat sa alang-alang. Yung pabalik-balik, point, pag gano'n ka, ay napakahirap. Buti kung dito lang yan, tapos gate per lang, pwede kong puntahan. So napakahirap ng adjustment na ginagawa natin. Yung ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon. Pero ang tanong doon is, kanina ka ba nagtitiwala? Sa Panginoon ko lang. Huwag kayo mga kapatid ang bagay na ginagawa natin. Ginagawa mo yan hindi dahil lamang gusto mo. Ginagawa mo lahat ng bagay na yan hindi dahil lang masaya. Ginagawa mo yung mga bagay na lahat ng yan dahil nalilibang ka. Ginagawa mo lahat ng yan dahil kayo tinalaga ng Panginoon para sa ganyang gawain. At sino dapat pagkatiwalaan? Kailangan nakapagputin sa punto na ikaw kailangan mag-isa. Kaya di lang yan mag-asawa yan. Wala natin sa punto kung dalawa lang mag-asawa. Pero ano yung adjustment na gagawin na? Magpapatuloy ba kami o kami dalawa na lang ang nasa mo? E paano pag napunta pa kami ng siniluan? Napunta kami ng bago dumating na siniluan, yung sa Laguna, napunta kami ng Pililia, napunta kami ng Alaala, napunta kami ng Tanay, napunta kami ng Ilocos. Diba? Diba? Ina-anticipate ko na agad yung mga kanyang bagay. Kasi alam ko, hindi lang tayo para rin. Diba? Hindi lang tayo para rin ito nakapatid. Dapat tingin natin, hindi ako na natin dito. Kaya pasama si Nehemiah ng time na gusto niya maranasan yung presensya ng Panginoon. Kasi sinabi sa kanya ng Panginoon, hanggang saan mo gusto maranasan kita? Sabi niya, Lord, gusto ko maranasan yung lumalangoy ako sa presensya. Ayaw ko na hanggang tuhod lang, hanggang baywang lang, hanggang dibdib lang. Na maranasan mo yung presensya. Gusto ko yung lumalangoy ako sa presensya. Dahil kapag ako'y nandun sa ganung kalagayan, alam ko wala akong pagkakatiwalaan. At hindi ako mananahan sa sarili kong karunungan. Kundi sa iyo lamang. Dahil ito ay magpapakipay sa iyo. Ngayon ba? Ano tayo naman? Ngayon ba? Okay na. Tuloy mo na. Number 3 ba? Panatilihin na katayo at matatag sa pag-harap sa anumang insecurities. Panatilihin natin na katayo. Yan ang tayong choice na kung hindi manatilihin na katayo. Diba? Sabi niya, hindi sa ating lakas, hindi sa ating karunungan. Tayo may matagumpay. Kundi dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Yung grasya ng Panginoon. At sino pwede magsabi dito na nanatili siya matatag at nakatayo sa panahon na siya'y lumalanas ng insecurities? Kasama na insecurities yung depression. Ang kawalan ng pag-asa. Paano mo masasabi sa gitna ako ng bagyo na nakatayo ako at makatayo? Wala sino ang makakapagsabi na ang tao ay magiging matatag. Kaya anytime, pwede ka magpula. Kaya sinabi ng Panginoon is, panatilihin na kayo matatag sa pagharap sa mga insecurities. Sabi pa ng Pilipos, chapter 4, verse 5 and 6 and 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip. Hinili niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, ipasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya mong unawaan ng tao. Imagine mo kung sinabi doon, nagrema sa akin yung kapayapaan ng Diyos na hindi kaya mong unawaan ng tao. Diba? Bakit ganun? Sinabi ng Panginoon ng ganun.
Yung kapayapaan daw ng Diyos na hindi kaya maunawa ng tao. Ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Dahil sa pag-iisa natin sa ating Panginoong Jesus, doon lamang na pala natin nauunawaan at naiintindihan kung ano yung layunin ng Panginoon na inanda niya pa sa atin. Simula pa lamang tayo, inasakyan ng ating mga magulang, inanda na tayo ng ating Panginoon. And then, lumabas tayo sa loob ng ating tiyan ng ating mga magulang at nakakilala tayo sa Panginoon, hindi kagad natin naintindihan yung mga bagay na yun. Pero sa pagpapatuloy natin, pananatili, pagpapatuloy, pagpapasahod, ay humble sa Panginoon. Huwag mo magbibigay sa atin ang kaunawaan. Bakit tao nandito sa Panginoon? Dahil kung tayo po ay hindi magiging humble sa Panginoon, hindi natin maintindihan bakit tayo nasasabot, bakit tayo dumadanas ng ating pagsubok sa buhay ng natin. Ay isang bagay po na hindi kayang gawin ng tao. Ako pwede ako maging humble kay brother na yun. Pwede ako sa brother na yun. Unang-una yung age gap namin. Diba? Kasi tayo mga Pilipino, tayo natin nire-respect yung mga na ako. Sabay, medyo matanda ako brother. So, lagi tayong ganun. Sa amin kasi sa Bulacan, yung tita ko, bata sa amin ng 5 taon, pero tinatawag ko tita. Ganun yung kultura sa amin sa Bulacan. Hindi pinagbabasihan doon yung edad. Ang pinagbabasihan sa amin yung dugo. Kapag ang dugo mo, mataas ka. Mataas yung dugo mo. Halimbawa, yung tita ko, pinsan ng nanay ko, pero kay dad ko lang, tinatawag namin tita yun. Ayun yung basihan namin sa amin, mga Tagalog sa Bulacan. Kaya naklase ko yung tita ko, sabi ng teacher ko, ba't tinatawag yung tita yung si Hazel, kasi pangalan. Ba't tinatawag mo yung tita? Kaedad mo lang yan. Sa amin po kasi sa Bulacan, pinagbabasihan natin yung dugo. Hindi yung edad. So sinasabi ko doon is, napakahirap sa isang tao na maging humble pagdating sa Panginoon. Ay isang bagay na hindi kaya gawin ng tao. Laging nagmamalaki ang tao sa harapan ng Panginoon. Dahil na kung ito ay may capacity. Alam mo, kung ano yung meron. Ano kung magiging humble? Kung alam mo ikaw ay makasip pinag-aralan. Paano kung magiging humble kung alam mo na marunong ka? Magiging humble ka doon sa mga superior. Pero kaya sa pagdating kaya sa harapan ng Panginoon, magiging humble ka. Hindi ba? Lagi mong kakayuhan kung ano yung meron. Kung ano yung meron sa buhay mo. Ay yung lagi mong sasabihin ng matalino. Lahat na lang yun. And yet, i-justify mo kung alam mo meron. Para sabihin mo na hindi ako nagkakasala sa iyo mga. Kasi matalino akong tao. Alam ko yung tama at mali. Maraming tao na yung kasalanan na ginagawa nila sa Panginoon ay ginajustify nila. Pero salamat, sabi doon is, sabi ng Panginoon is, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang manawaan ng tao na siya mag-iingat sa inyong puso. Pag-iisip dahil sa pag-iisa ninyo kay Kristo Jesus. Biyaya lang para ng Panginoon kung ano yung meron na. Kasi yung totoo, hindi ba na natin kaya mauunawaan yung kaisipan ng Panginoon. Pero ba't naiintindihan natin yung ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon ngayon? Ba't kailangan ko tumugtog? Kailangan ko mag-song? Kailangan ko mag-drums? Kailangan ko mag-bass? Kasi naiintindihan mo kung gusto ng Diyos na gawin mo. Ang Lord ay worshiper. Isang bagay yan na kahinaan ng Diyos. Kaya nga nagmalaki ng usa si Satan sa harapan ng Panginoon dahil nakuha niya yung attention ng Panginoon. Dahil lahat ng bagay ay kaya niya tutugin sa harapan ng Panginoon. At ang Panginoon ay nananabik at nagdanais na laging marinig at mapakinggan
yung pag-worship ng kanyang mga anak. At yung paglilingkod, yung pag-share ng ulat niya. Ano mo, maraming isang tao na hindi mo kilala? Ano mo sisira ng isang tao? Tapos ako na nandun na kami sa Bicol, yung church planning kami. Tatayo ka sa unahan, magsasalita ka sa bus, hindi mo kilala. Diba? Yung kahit na sinasabihan ka na, maghihingi lang kayo. Tumigil na kayo, maghihingi lang kayo. Kasi markado na po pag tumayo ka sa unahan mula Pili hanggang Iriga. Mayroong hanggang Naga, puntang Iriga, Camarines po. Kasakay po kami ng bus niya. Sasabihin sa amin, mag-bridge ka. Wala Naga hanggang Camarines, mag-bridge ka. Kasi sabi sa amin ng doktor, maghihingi lang kayo. Sabi, hindi po kayo maghihingi. Pero ba't kayo mag-bridge? Kasi naiintindihan mo ang puso at pag-iisip ng Diyos na kailangan ibahagi ng kanyang sarili. Paano maintindihan mo kung ikaw ay mayroong lalim na magkilala sa atin mo? Hindi lahat ng tao ay alam yung puso at isip ng Diyos. Kundi ikaw lang, sila, tayong lahat na nakakilala sa Panginoon. Tayo lang yun. Diba? Dapat pasalamatan natin yun. Kasi hindi lahat ng tao naiintindihan at nauunawaan yung isip at puso ng Diyos. Tayo lang. At napakaliit ang porsyento ng mga taong binibigyan ng pagkakaroon ng Diyos ng gano'n. Pero kadalasan binabali, wala lang ng tao yun. Hindi binibigyan ng panahon at oras. Kasi pag ako'y mahina na, pag ako'y malapit ng namatay, saka ako maglilingkod sa Panginoon. Diba? Sabi niya, may kanta naharap mo mapalad ka kahit pinili ka. Kailan mo ito paglilingkuran ng Panginoon? Ang panahon na ito'y mahina na at wala nang kakayaan na sumunod sa Panginoon. Sa paliwanag sa nga, napakaganda. Ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa kung sa namang bagay sa akin. Hindi niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi po ng Kawikaan, chapter 27, verse 2, hayaan mo iba ang iyong pumuri. Hayaan mo iba ang sariling pumuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. Paano lalabanan kung talagang ba yan ang securities? Never tayo magmamalaki sa buhay. Kung natin hayaan na magkaroon tayo ng pagyayabang sa ating masa. Napakasarap ng simple lang. Diba? Napakasarap ng hangod na hindi ka nagmamalay kahit meron ka na. Yung tingin wala kang alam pero kapag salita ka ba, parang ang buhay mo sa akin sa kapal. Diba? Yung nakakasabay ka sa mga taong sabi, yung nagmamalaki, hindi yung binababa eh. At yung nagpapakumaba, yung minaangat ng Panginoon. Yung sa'yo, hayaan mong iba ang sariling pumuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. So yung pagiging humble ng isang mananampalataya ay yung magbibigay po sa atin para labanan natin yung ating insecurities. Kung kahit na nakita lang tayo, kahit na hindi maganda yung suot natin, hindi tayo nagmamalaki, kahit na alam natin na hindi naman talaga yung kakayahan natin, pero lagi natin ibigay yung credit sa Panginoon. Ito po, conclusion, paano natin lalabanan
ng insecurities. Umuhay tayo ng may malaking pagtitiwala sa Diyos at maglingkod bilang kakaiba na likha ng Diyos. Huwag natin baba ang ating alagaan at manid sa sarili. Mabuhay tayo puno ng mensahe at kailangan manalig at kumpiyansa dahil sa bilaya ng Diyos. Paano ba natin kapagtagumpayan? Paano natin pagtatagumpayan ang insecurities? Binigyan tayo na may malaking halaga sa Diyos. Number one, tanggapin natin at i-enjoy kung ano lang ang kakayahan at imitasyon natin. Nagiging nakatayo at matatag sa pagharap sa anumang insecurities. So yan lang po yung salita ng Panginoon. At maraming salamat. At maraming ng ating Panginoon.